ba, this will be your payment po for the Philippine tax amounting to $39. So, pag nawala ito, bayad ka ng $39 or 1,620. Okay? So, mawala na lahat. Huwag lang itong sabihin ko. Kasi sa Terminal C, how much would that be? That's 750, diba? Kasi 500 na Terminal C and then security fee na 250, so 750. Since bayani na daw po kayo ng Pilipinas, ito na, libre na. Basta ba-present lang to. So, pag nawala to, bayad ka 750. Okay? Okay po. Tapos, make sure po that you sign. Kasi unang-unang po ninyong pupuntahan is yung LAC counter. Nag-discuss last week, first day pa. Last month pa. Okay. Sige. Hindi ko rin ang mapa. Wala na, sir. Sabihin niya kayo ng mapa sa airport. Meron na. Okay. Kumuha na po kayo. Pakipasok na rin. Counter, saan po tayo? Check-in counter na po tayo na Qatar Airways. Okay? Check-in check, and then check-in counter. Qatar Airways po sasakyan ninyo, so sa naiiyak po yan. Okay? Yung pag, dahil Pilipino dire-diretso at hindi yan. Pag kumanan kayo, yun yung naiiyak. Okay? Clear? Tapos po, baka magtaka kayo. Pero yung extra broad. Dati extra broad or First timer. First timer lahat. Okay. I-ticket po yung naka-attach sa inyo ng Qatar Airways. I-ticket. Baka bigla kayo maghanap ng paper ticket na wala na po yun. Dalawa na yung klase pero as much as possible, all the airlines po ngayon gumagamit na ng ticket. Okay. Ngayon, ang alis po ninyo is 6:05 ng umaga ng 27. So, dapat nasa airport 4 hours before. 4 hours. 4 hours before. Ah, ganun. Para pag may problema or aberya, maaga natin, mariresolve pa kayo. Huwag lang mong mapilan. Anong ba? Mr. Senator? Huwag lang mong mapilan. Kasi, alalahanin niyo po sa airport, ngayon maraming lakot. Mga buwaya. So, haharapin kayo. Date and state of issue ng visa is January 1, nasa gitna 22. Valid ito for 60 days, nasa baba. Yung ibang immigration officer, what they usually do, sinasabi nila, para expired na yung visa mo. Oh, ganun? Nangyari yan. May na-hold ako, babae pa. Nagbilangan kami ng kalendaryo ni Tirat sa telepono. Sabi ko, may kalendaryo pa ba dyan, sir? Pasok mo lang ang kalendaryo mo, baka ibang kalendaryo yung binabasa mo. Okay. Sabi niya, expired na daw. Okay, kahit in-move mo yan. Valid ito January 22 to 60 days. So, January, February, March 22. Hindi siya usually nag-expire ng 22. A week ahead pa. So, sabihin natin nag-expire siya ng March 5, March 10, pasok pa rin. Pero, kung alam niya, kung naramdaman nila na nire-review ka, or sa tapos kung kanya pipiliin niya. Wag po, why? Kasi original eh. Original siya. Okay. Plus, yun yung validity for pipiliin. Kasi pare magbilang ka. Working ba yun? Employment, yes. This is an employment visa. Validity niya. 60 days. Calendar day. Okay. Calendar day. So, kahit mag-minus na kayo, so January 22, February 22, March 22, minus 10 days, so that's March 12. Expire sa March 12. And once pa lang sabi yung Feb, tama ba? So there. So this is valid, and this is original. So they have no right to vote para sabihin pare, expired na ba? Hindi mo pare, very expired, bilangan tayo may hindi. Pag pinagbigyan pa rin nila, give you calling card to check nila po para we can call them. Usually yan ang nakahandle sa visa check, sa immigration area. Tapos minsan, may cases na sa final checking ka
lang nila is, pagkapiraan lang kayo. So, kayo magbabayad sa kanila kasi valid na ito. Yes, dahil, reminder lang. Kung yung Algerico, pwede yung dalawa, 5 kilos per day. Wala, 1 hand carry na kasi kami na sa Awan na. 7 kilos na check-in. And, Sa pidos. 7 kilos na hand carry and then 20 kilos na check-in. Pag pidos sabi sa akin, kung hindi 7 kilos yung hand-carrying, pwede gawin na Meron ng 1 kilo. 5-5. 5-5. But not 5-5. Kaya na pinaagaran kayo na. Ay, ngayon. Sabi sa amin, Kasi usually yan, isang first ninyo, yung parang flashback, and then yung isa na, consider siya 7 kilos. Pag maaga kayo nag-check-in, usually maluwag yung mga nasa check-in counter, patatawarin ko na rin, pag ka ng 1 kilo, 2 kilos, sa hand carry, okay lang. Pero pag late sila nag-check-in, na sila nag-check, kasi nalalaman din nila kung ilan na yung timbang na pumapasok sa kanila eh. Kasi pinagbabalance nila yung timbang ng pasahero sa baggage. At ang last po na priority sa aeroplano is baggage. Ang priority nila, of course, live tropical fishes, kung may cadaver kayo nakasabay, ICs, last po ang bagahe. $18 per Per kilo. kilo. Yes, sir. Yung laptop ba, kasama sa hand-carry. Yes, yun eh. So, hand-carry daan. Hindi, I mean, pwedeng separate siya. Oo, timbang ba yun? Kasi separate ano, pero 7 kilos pa rin siya. Yung total yung dala ko sa akin. 7 or 8 kilos, depende. Pero safe na tayo dapat 7. Dapat pala, isang bag lang. Ang hand carry. Pagka ever natanong naman, mawalan lang yung pagkain. Pagdating doon, Report agad. Lalo na may connecting kayo sa luha. Kasi there are cases na papagasas lang yan or totally change ng plate, transfer yung mga LD3. Usually naka-LD3 yung bagahe nito. Yun. Alam niyo pala nangyayari sa bagahe niyo sa ginagawa rin sa parang sinasaki lang siya, mawawala. Report yung agad. Ang airline ko na sa Qatar Airways, report yung agad sa nila. Just make sure sa ulo ninyo ang laman ng bagahe ninyo at yung tatak ng bagahe. 2 to 3 hours lang siya. Plus 11 to 1 p.m. stay lang tayo sa airport. Doon lang kayo. Stay lang kayo doon. Kasi may mga cases na naiiwanan. Pag sobrang nag-enjoy, maglakwa siya. McDonald's, pwede mag-11 ng iyak. Wala ka siya. Wala ka siya. Sarap lang yung Lang million. Palit mo na yan. Hindi pwede papalit sa naiyak. Pwede naman. Yan ang mahal. Mahal. Hindi kayo sa baba. Meron. Papalit mo naman siya sa bed sa Dubai. Pagdating dito na kayo dito na iyak. Oo. O naman, if all you can tell is pero bills nila 5 bucks na lang. Kasi before kasi, ang friend ko siya na si M, if all you can sila, pero masyado siya natuwa, bababa siya ng Penang, nag-stop over na pala ng Penang, naiwanan siya sa Penang, kasi nandito siya. So, simula noon, 5 bucks lang. Question, linis ko na. Nagpidos ko kayo ito. Nagpidos ko muna ito eh. Nire-refresh ko na nga lang. Pag nagkakalit sa bag, 5 kilos. So yung mga cellphone niyo, dapat nagpareho.